gabay at patnubay. Palatuntunan ng bibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Alas 8:30 ng umaga. Ito ay hatid ng PBS RMN News. TV, radyo na, dyaryo pa. Alright, good morning Pilipinas! Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal kong taga-subaybay sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, radyo na, dyaryo pa.
At syempre, ngayon po ay araw ng Biyernes, September 5, 2025 ng taong kasalukuyan. Magandang morning po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ating mga OFW, sa ating mga kababayan dyan sa iba't ibang dako ng mundo. Likewise sa lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Samahan po ninyo ako sa aking pagtatanghal sa looban ng 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa KBS RMM News. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station Manager Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado naman na ito ay inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Nagpupugay sa inyong lahat ng isang mapagpalang araw ng Biyernes. Binabati po natin ng magandang morning ang lahat ng ating mga kasamahan sa Kasado Media Group, sa lahat ng ating mga kolumnista at writer sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. At syempre sa ating pong mga Kasado Patroller na naka-standby upang magatid ng mga pag-uulat, mga kaganapan na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. At syempre ang ating pong nakakasama dito sa ating technical side, sa ating Studio 1, si Ate Del Rose Aldea Santos at si Ate Rose Marie Paderon. Magandang umaga po. At syempre sa lahat ng ating nasa Studio 2 Buluwagan ng balitaan ng ating publisher Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ganoon din po kay Ate Cora Biernes, kay Ate Joy Pasko at syempre sa ating pong tagapagtaguyod ng ating programang Gabay at Patnubay, Balitaan at mga Impormasyon, Attorney Mike Bordeos. Hello Kuyang Mike, magandang umaga. Binabati rin po natin ng magandang morning ang ating nasa Studio 3 Buluwagan ng Balitaan mula sa News Director. Siyempre si Kuyang Wayne Espino Lawson. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa iba't ibang dako ng ating bansa, partikular na rin po sa iba't ibang dako ng mundo. At syempre magandang umaga po sa mga taga-Viva KPP Divine Healing. Mapagpalang umaga po, KBS RMM News, Gabay at Patnubay ni Kuya Arnold Aceveda Namuko. Maraming salamat po sa lahat ng mga taga-Viva KPP Divine Healing, brother at sister. Alright, good morning po sa lahat. Sa lahat ng mga taga-lungsod ng Calapan, kay Ate Maribel Rimuyan. Likewise, ganun din kay Ate Edna Biron. Yan, Sister Edna, magandang umaga. At syempre, siya po ay bumabati ng magandang umaga po dito sa ating himpilan. Good morning po, Founder at sa KBS RMM News TV. Alright, Sister Edna, maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay at pagtangkilik sa palatuntunan ng Gabay at Patnubay, Balitaan at mga Impormasyon. At syempre, ganun din po sa lahat po ng ating mga otoridad na laging nasa kanilang mga pangangalaga ng katahimikan ng ating bansa. Sa lahat ng hanay ng mga kapulisan, Philippine National Police, magandang umaga po. Ganon din po sa lahat ng ating mga kasundaluhan. Mapagpalang umaga po, mga minamahal kong mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Siyempre, yan po ay sa panguna po ng ating butihing General Romeo Browner Jr. Siya po yung Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Likewise, binabati rin po natin ang samahan ng 2ID Fresh Course sa pangunguna po ni Ate Pau de la Cruz Muhar. Magandang umaga po sa lahat ng mga kaanib
mga kasamahan po natin sa 2ID Press Corps dyan sa Tanay, Rizal. At yun din po sa ating mga kasamahan po ng Rizal Provincial Press Corps sa pangunguna po ng ating butihing Pangulo, Uyang Donato Bellones. Magandang morning at sa lahat po ng mga opisyalis yan. No? At ganoon din po sa lahat ng ating mga minamahal na mga kasamahan. O, siyempre sa lahat po ng mga mamamahayag sa buong bansa. Ang ating impila ng KBS ang inyo pong abang lingkod ay patuloy na inyong makakapiling tuwing ikawalo hanggang ikasampu ng umaga. Official time. At syempre Lunes hanggang Biyernes dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Anyway, launching na po ang ating palatuntunan. At syempre sama-sama po tayo upang ating namnamin at damhin ang mahalagang balitaan at mga informasyon. Siyempre, magandang araw po ngayong Biyernes. Ngayon po ay araw ng paglilingkod ng buong KPP Divine Healing dyan sa Barangay Bangkatan, Baco, Oriental, Mindoro dyan. Nandyan po si Kuyang Ansel Arroyo, Ate Merlin Padriquilla at lahat ng mga brother at sister ng KPP. Good luck po sa inyong paglilingkod at sa lahat ng mga may sakit at may mga suliranin. Meron po silang sinasabing Divine Counsel. Sila po ay nagbibigay rin ng kapag-asahan sa kalunasan at kalutasan ng iba't ibang uri ng mga suliranin ng mga taong malalim at malayong isipin. Kaya ang KPP po ay bahagi ng paglilingkod bilang espiritual. At mga naglulunas po rin ng iba't ibang uri ng sakit na nagmumula sa mga halamang gamot. Yan. At iba pa. Kaya sabi nga po ay talagang ang inyo pong abang lingkod ay talagang bilib na bilib at talagang higit na naniniwala sa pag-asang panghabang buhay. Kaya lagi po tayong manalangin at magsama-sama ukol sa ikabubuti ng ating kalusugan at ng ating paniniwala. Anyway, at syempre sa lahat po ng mga nagtutungo ng katedral ng Jesus Nazareno dyan sa simbahan ng Quiapo, good luck po sa inyong lahat at mapagpalang umaga po ngayong araw ng Biyernes. Anyway, dumako muna po tayo sa mga pangunahing mga balita. Round 1. Ready, go! Alright mga kababayan, narito ang ating mga pangunahing mga balita. US, isusulong ang tulong sa pag-iwas sa HIV sa bansa ayon sa opisyal ng State Department. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, patuloy na natanggap ang Pilipinas ng suporta ng Estados Unidos sa health security, particular na sa human immunodeficiency virus prevention sa ilalim ng Administrasyong Trump. Ayon pa rin sa isang mataas na opisyal ng Department of State nitong Huwebes sa isang media roundtable sa Maynila, kinumpirma ni State Department Principal Deputy Assistant Secretary Jonathan Pretz
na ang kalusugan ay nananatiling prioridad sa ilalim ng muling pag-aayos ng tulong panlabas ng Washington DC sa Pilipinas. Inaasahan naming patuloy na magtutuon ang sektor ng kalusugan bilang isa sa mga pangunahing lugar kung saan kami ay nagiging isang maaasahan at pasulong na kasusyo sa tulong ng Pilipinas sa hinaharap. Sabi pa rin ni Pretz, bagamat hindi niya isiwalat ang mga detalyeng ipaliwanag ni Pretz na ang seksyon ng Foreign Assistance ng US Embassy ang mangunguna sa pagbuo at paglulunsad ng mga programa na sumasaklaw sa kahandaan sa komunidad. Seguridad sa kalusugan at pag-iwas sa sakit bilang ang HIV at tuberculosis, ang katiyakan ay sumunod sa kabila ng naunang utos ni US President Donald Trump na itigil ang dayuhang tulong. Kabilang ang pamamahagi ng mga gamot para sa HIV, malaria at tuberculosis. Noong Hulyo, inihayag ni US Secretary of State Marco Rubio ang hindi bababa sa 3 bilyong piso na pundo para sa tulong panlabas para sa Pilipinas. Suportahan at susuportahan ng pakete ang mga inisyatibo sa paglago ng enerhiya, dagat at ekonomiya, partikular na sa pagpapaunlad ng Luzon Economic Corridor na gagawin kauna-unahang bansa na tumatanggap ng bagong tulong mula ng simulan ng administrasyon ang pagsusuri sa tulong. Gayunman, hindi malinaw na binanggit sa anunsyo ang tulong na may kaugnayan naman sa kalusugan. Malayo mula rito sa palagay ko ang mensahe na nais naming iparating sa aming mga kaibigang Pilipino ay kayo ang unang tumanggap ng bagong pundo ng tulong at sa palagay ko ay nagtakda ng marka iyon. At ang Pilipinas ay patuloy na magiging isa sa aming pinakamalapit na kasusyo sa buwang ito sa hinaharap, sabi niya. Binigyang diin ni Pretz na ang initial na alokasyon na ito ay hindi ang huling dolyar ng tulong na matatanggap ng Pilipinas mula sa US. Binago ng Estados Unidos ang aming diskarte sa tulong panlabas sa pamagitan ng pagkuha ng USAID at pagsasama nito sa kagawaran ng Estados Unidos upang makamit ang isang mas malapit na pagkakahanay sa pagitan ng paghatid ng tulong panlabas ng US at aming patakaran panlabas at mga layunin sa pambansang seguridad, sabi niya. Ang Pilipinas bilang pangunahing kaalyado ng US sa Indo-Pacific ay nangunguna sa muling pag-aayos na ito. Apat na minuto makalipas ang ganap na 8:08 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kalsado, ang pahayagang balansi at totoo National Newspaper. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pagtatanghal dito sa unang bahagi ng ating palatuntunan. At syempre, bigyan po natin ang daan ang pag-uulat ng ating kalsado patroller mula naman po sa National Capital Region. Yan, naririyan po si Kuyang Don Robert Ramiro upang magatid ng mahalagang balita. Alright, Kuyang Don Robert, stand by, report. Ganap na 46 na minuto makalipas ang 8:08 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Alright, Kuyang Don Robert, standby, report.
Patrol Report. May malagang pagulat ang ating Kasado Patrol. Si Kuyang Don Robert Ramero. Naririyan siya sa lugar ng National Capital Region. Ito po mga kababayan ay may kinalaman. Hinggil po dito sa rice import bantay sarado. Alright, Kuyang Don. Alright, good morning. Yes, good morning Kuya Arnold, mga kaibigan, maging sa ating mga taga-baybay. Bantay sarado ngayon ang rice importation ayon sa isang senador. Sinabi ni Senador Francisco Kiko Pangilinan, Committee Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na simula na ng 60 days na rice import ban ay bantay sarado na ng Department of Agriculture laban sa mga rice smugglers na mananamantala sa mga pagkakataon nitong pag-angkat ng bigas. Sa ginawang public hearing ng committee noong nakaraang araw ay nilinaw ang punto na kapag bumaha ang smuggled goods ay lugmok naman ang mga magsasaka, maging ang mga consumer, habang ang mga sindikato ay at maging yung kanilang mga kasabwat sa departamento ng gobyerno ay tiba-tiba sila. Dahil sa smuggling, hindi lang ito simpleng paglabag sa batas. Ito ay krimen na sumasapol sa sikmura at seguridad ng bansa. Ang Anti-Agriculture Economic Sabotage Act, ang kapurasan dito ay life imprisonment at may multang 5 beses ang halaga ng mga na-smuggled na produkto. Ang tanong ng bayan, may makukulong na ba? Wala pa. Dahil dito, ayon sa senador, ilalatag niya ang katotohanan at igit ang hustisya para sa kapakanan ng mga magsasaka. Mula sa National Capital Region, Patrol 20 naguulat para sa KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 20 mula sa National Capital Region, Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Don. Ganap na 49 na minuto makalipas ang 8 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagtatanghal ng ating palatuntunang gabay at patnubay, balitaan at mga impormasyon. Samantala mga kababayan, Bulacan District Engineer Tag sa Anomalous Infra Project Binasora. Round 1. Ready, go! Inanunsyo ng Department of Public Works and Highways nitong Huwebes na tinanggal na sa pwesto si suspendido Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon pa rin kay DPWH Secretary Benz Dizon, ang aksyon na ginawa laban sa nasabing opisyal na umano'y sangkot sa anomalyang flood control project sa lalawigan ay mabilis na tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang ahensya sa gitna ng mga issue sa GOES and substandard projects. Ang anunsyo ay ginawa sa panahon ng inspeksyon ni Dizon sa isang GOES project sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan na magkakahalaga ng 96.5 milyong piso. Idineklara rin ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office noong Hunyo 2025 na kompleto na ang flood control project ng Wawaw Builders sa Sipat section ng Angat River. Ginawa ito ng mga hayop, hindi sila tao, kaya magagawa nila ito sa ating mga kababayan at maniwala ka sa akin, ang mga hayop na ito ay makukulong, sabi ni Dizon. Tiniyak niya na ang Wawaw Builders sa isa sa ilalim sa perpetual o lifetime blacklisting kasama ang iba pang mga kontratista tulad ng SYMS Construction Trading na dati nang napatunayang sangkot sa GOES projects. Idinagdag pa rin niya na mawawala na rin ng trabaho sina
Suspendido sina Assistant Director Engineer Breeze Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza, dating hepe ng construction section ng DPWH Bulacan. First Dio. Sinabi ni Dizon na simula pa lamang ito ng malawakang paglilinis ng ahensya at ang perpetual disqualification ng mga kontratista na sangkot sa mga anomalya. Paulit-ulit na sinabi ng Pangulo at ito ang kanyang malinaw na utos sa akin na hindi na natin dapat paintulutan na mangyayari ito sa panagutain ang mga taong gumawa nito, sabi niya. Walong minuto bago mag-ikasyam ng umaga. At sa mga oras pong ito, mga kababayan, ng ating Kalsado Patrol 25, si Double L ay nasa travel papuntang Samar. Ang ating Kalsado Patrol 25, siya po ay kasulukuyang nasa biyahe. Kaya kung may masasalabat ka, Kuya Lando, na mahalagang balita dyan sa iyong dinadaanan mula dito sa Calabarzon area hanggang dyan sa iyong patutunguhan na, siyempre, lagi mong ihatid ang mga balitang nagaganap dyan sa lugar na iyong pinatutunguhan. At syempre, hi, good morning everyone po from Ate Risa Oraya. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! 43 individual na naling sa gulo sa flood control sa lockout bulletin. Round 1. Lady, go! Samantala, sinabi ng Department of Justice nitong Huwebes na naglabas na sila ng immigration lockout bulletin order laban sa 43 individual na sangkot sa questionabling flood control projects. Inatasan ng ELBO ang mga opisyal ng imigrasyon na mahigpit na subaybayan ang paglalakbay ng mga nasasakupan. Kasama na sa lista ng mga opisyal ng Public Works at mga may-ari ng mga contractor firm na nakikipag-ugnayan sa Department of Public Works and Highways. Sa ELBO watchlist ay ang mga sumusunod: si Sara Rowena Diskaya, Pangulo Alpha of Omega General Contractor and Development Corporation; Pacifico Diskaya, Autorisadong Managing Officer Alpha at Omega General Construction and Development Corporation; Alex H. Abilido, Pangulo Legacy Construction Corporation Raymond Abilido; Maria Roma Angelen Diskaya Rimando, may-ari naman ng tagapamahala St. Timothy Construction Corporation; Alan Kiranti, may-ari QM Builders; Ernie Bagaw, may-ari ng EGB Construction Corporation; Yomer Villanueva, Pangulo Tapnats Catalyst Builders Incorporated; Pamela Villanueva Lawrence Lubiano, President, Centerways Construction and Development Incorporated; Ryan Willie David Oy, may-ari naman ng Road Edge Trading and Development Service; Darcy Crimel Respicio, pangkalahatang tagapamahala Darcy at Ana Builders and Trading; Edgardo Sangagom, may-ari naman ng tagapamahala Edmarie Construction and Trading; Maritone Melegrito, autorisadong namamahala naman sa opisyal Elite General Construction and Development Corporation; Ferdinand Beltran, may-ari naman ng pangkalahatang tagapamahala Pidstar Builders Constructor Millionaire Mundo, autorisadong namamahala ng opisyal Raymond Builders Incorporated; Alvin Gigo, autorisadong Managing Officer Server Wolves Construction Corporation; Aderma Angeli Discarga Alcazar, Presidente CEO Sunways Incorporated;
Edgar Acosta, Presidente, Highton Construction and Development Corporation. Gina Aribalo, Michelle Barakel, Wilfredo Matis, Natividad may-ari naman ang General Manager AAA. Jocelyn Reyes, Natividad Romeo Miranda, Presidente M. Amo Royal Crown, Monarch Construction and Supply Corporation, Mark Alan Villamor Aribalo, General Manager Wawaw Builders, Marjorie Samidan, Presidente MG Samidan Construction, Luisito Taki, Presidente LRT Key Builders Incorporated, Henry Alcantara, dating District Engineer Bulacan, First District Engineering Office Breeze Erickson Hernandez, dating Assistant Director Engineer Bulacan First District Engineering Office, Maria Catalina Cabral, DPWH Undersecretary for Planning, Public Private Partnership and Information Management Service, Ramon Ariola III, DPWH Undersecretary for Planning, Public Private Partnership and Information Management Service, Los de la Rosa, DPWH Director Internal Audit Service, General Apolencia, DPWH OIC Regional Director, National Capital Region, Roseler Tolentino, DPWH Regional Director, Region 3, Jason Waco, Officer in Charge Office of the District Engineer Bulacan, First District Engineering Office Norberto Santos, Chief Planning and Design Section Bulacan First District Engineering Office JP Mendoza OIC, Assistant District Engineer Esther Galang, Engineer Planning and Design Section John Michael Ramos, Engineer Construction Section Jaime Hernandez, Engineer Maintenance Section Loraline Simbolan, DPWH Administrative Section Juanito Mendoza, DPWH Finance Section Benedict Matawaran, DPWH Procurement Unit. Nauna nang sumulat si DPWH Secretary Benson sa DOH na humiling na ilabas ang elbow laban sa ilang opisyal ng ahensya at mga kontratista na sangkot sa patuloy na pagsisiyasat sa mga anomalyang flood control project. Alas 8:59 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Alright, good morning kay Brother Maldrin Mannato. Thank you for watching sa mga Mannato family dyan sa Baco Oriental, Mindoro. Siyempre sa inyo pong lahat dyan, mga brother at sister. Good morning, good morning. Naway laging sumabawat isa ang kalakasan ng inyong pangangatawan. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating pagbabalita. Pinag-aralan ng DEA supply option habang umabot naman sa 800 pisong kilo ang presyo ng sili. Round 1. Lady, go! Samantala, sinabi ng Department of Agriculture nitong Huwebes na sinisiyasat nila ang mga pagpipilian sa supply habang patuloy naman na tumataas ang presyo ng lokal na sili o siling labuyo sa mga lokal na merkado sa pagsisimula ng mga buwan ng ber. Ayon pa rin sa bantay presyo ng DI, umabot na sa 800 piso kada kilo ang maximum retail price ng sili sa Metro Manila hanggang Setyembre 3. Ito ay udyat ng matarik na pagtaas mula sa 550 pesos kilo peak price na naitala noong August 15 sa 350 pesos ang kilo noong Hulyo 25. Nang tanungin kung maibibenta na ba ang mas murang sili sa mga outlet ng kadiwa ng Pangulo sa lalong madaling panahon, sinabi ni Agriculture Secretary Francis Tio Laurel Jr. na posibleng mangyayari ito kapag nasecure na ang karagdagang supply sources.
Siguro pero wala ring supply ng masyado. Tinitingnan namin ang mga pagpipilian sa supply. Sinabi niya sa Philippine News Agency sa isang minsay sa Viber. Ipinaliwanag ni Tio Laurel na ang sunod-sunod na mga kaguluhan sa panahon ay makabuluhang nabawasan ang produksyon na nagtutulak sa mga presyo na mas mataas. Bumaba ang produksyon talaga dahil sa pag-ulan at baha. Sinabi ng isang ulat tungkol sa pananim na ibinahagi sa PNA na ang pagtaas ng presyo ng sili ay pangunahing hinihimok ng tag-ulan na lumikha ng isang supply gap sa mga pangunahing rehiyon ng produksyon. Naiulat na nabawasan ang supply sa Ilocos Central, Luzon at Bicol dahil sa patuloy na pag-ulan. Sa Ilocos at Central Luzon, mas kaunti ang mga magsasaka na nagtanim ng sili. Habang sa Bicol naman, ang patuloy na pag-ulan ay nakahadlang sa pagtatanim at pagbaba ng ani. Dagdag pa ng ulat. Ang parehong ulat ay binigyang diin ang pangangailangan para sa pamumuhunan sa proteksyon at maprotektadong mga teknolohiya sa paghihinang ng ulan, greenhouse at pinahusay na mas mahusay na pag-i-schedule ng pananim at mga intervention ng supply chain. Turn on. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng agrikultura na si Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang mas malaking pamuhunan sa pananaliksik sa pag-unlad lalo na sa teknolohiya ng greenhouse maaaring makatulong sa pagtugon sa pangmatagalang problema ng pagtaas ng presyo ang sili na sanhi ng seasonality nito. Malaki ang maitutulong ng R&D especially sa off-season planning ng sili and others solanaceous crops na very vulnerable during tag-ulan. Sinabi niya sa PNA na sa isang hiwalay na panayam sa telepono. Ipinaliwanag laging sa mga plantasyon na nagpapahintulot sa paggawa ng sili kahit na sa panahon ng off-season. Very seasonal kasi ang sili, hindi sila masyadong nagtatribe kapag tag-ulan, sabi niya. Noong September 3, ang presyo ng sili sa National Capital Region ay mula sa 400 piso hanggang 800 piso bawat kilo na may umiiral na presyo ng 700 piso bawat kilo. Bukod sa R&D, sinabi ni De Mesa na pinag-aralan din ng DA ang posibilidad na matukoy ang mga alternatibong lugar ng pagtatanim para sa sili sa panahon ng off-season. Sa kasalukuyan, karamihan sa supply ng sili ay nagmumula sa Cagayan Valley, Central Luzon at Southern Tagalog. Titingnan din naman natin yung mga areas na hindi masyadong inuulan. Kagaya ng Mindanao at Visayas para mapadali dito sa mga areas na malaki ang demand, sabi niya. Binigyan din ni De Mesa na ang pagtiyak ng isang matatag na supply na ay mahalaga dahil sa lumalaking demand para sa sili sa mga mamimili sa restaurant, lalo na sa mga buwan ng bear. Ganap na alas 9:05 ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan.
Magandang umaga po Kuya Arnold sa lahat ng nakikinig sa programang Gabay at Patnubay. At syempre ang pagbati po ay mula kay Kuyang Virgilio Francisco ng Antique. Magandang morning sa mga Francisco family, sa buong pamilya ni Brother Virgilio Francisco ng Antique. Siya po ay isa sa ating kasado patroller na nariyan sa area at lugar po ng lalawigan ng Antique. Alas 9:06 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Round 1. Lady, go! Samantala mga kababayan, Bok nasa kustodiya na ngayon ng 28 luxury vehicles ng Discayas. Sinabi ng Bureau of Customs nitong Huwebes na nasa kustodiya na ng 28 luxury vehicles na may kaugnayan sa pamilya Diskaya. Sa isang payag, sinabi ng Bureau na isinuko ng pamilya ang 16 na high-end na kotse noong Miyerkules. Nakuha ng BOC ang 12 sasakyan na sa pamagitan ng court order search sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation compound na pag-aari ng mga Diskaya sa Pasig City. Ang 16 na sasakyan ay isinailalim na ngayon sa pagpuproseso ng BOC para sa sealing at dokumentasyon at babantayan ng mga tauhan ng customs habang hinihintay ang verification ng importation records at assessment ng mga tungkulin at buwis. Ang marangyang sasakyan ay Mercedes-Benz, JLL Land Rover, Range Rover, LWB, Land Rover Defender, Cadillac Escalade SB Ford, Bronco, Mercedes-Benz GLS, 350 BMW X5 30D, Jaguar F-Freeze 2.2D, Porsche Cayenne B6, Volvo XC90, Mercedes-Benz Avant Land Rover, Range Rover, Evo F, Mercedes-Benz Sprinter, ATV, Wexan, Yukon Denal at ATV Gray. Sa tulong ng Land Transportation Office, nangako ang BOC na ipagpapatuloy ang masusing investigasyon sa mga sasakyan pag-aari ng mga Diskaya na nakatag sa mga anomalyang flood control project ng gobyerno. Kami ay nakatuon sa nasundin ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang labanan ng smuggling, protektahan ang kita ng gobyerno at tiyakin ang pananagutan sa pamamagitan ng mga proseso ng customs na naayon sa batas. Sabi pa rin ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, samantala binibigyan naman ng Bureau ang mag-asawang Pacifico at si Sara Rowena Diskaya ng 10 araw para isumiti ang mga dokumento sa pagbili ng kanilang 12 luxury cars. Mayroon silang 10 araw upang patunayan ang kanilang kawalang sala na sila ang tunay na mamimili sa mabuting pananampalataya. Kaya ibibis namin ang aming mga pagsisiyasat at conclusion batay na rin sa mga dokumento. Dagdag pa rin niya sa isang panayam sa telebisyon. Sinabi ng hepe ng BOC na sinimula na nila ng pagtutugma ng mga dokumentong sinumiti sa kanila. Sinabi pa rin ni Nepomuceno na nais ng Bureau na makumpleto ang proseso sa susunod na linggo. Bigyan kami ng higit pa o mas mababa sa isa pang linggo ang natitirang bahagi ng linggong ito at sa susunod na linggo, sabi niya. Alas 9:11 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan tulpo sa Dole Fire Airing Inspectors o panganib na ipagpaliban ang budget.
Round 1. Ready, go! Nagbanta si Senador Rapi Tulfo nitong Huwebes na harangin ang panukalang 2026 budget ng Department of Labor and Employment kung hindi nito mapabuti ang performance nito at matanggal ang mga nagkamali sa field inspector. I promise you, Sec. Bienvenido Laguesma, ay di-defer ko ang budget nito kapag walang nasibak na pabayang field inspector. Sinabi pa rin ni Tulfo sa pagdinig ng Senate Committee on Labor noong araw na iyon. Ayon pa rin kay Tulfo, Vice Chairman ng committee, maraming manufacturing companies na sa Metro Manila na personal niyang in-inspeksyon ang kulang sa sweldo ng kanilang mga manggagawa kung saan ang empleyado ay tumatanggap naman ng 280 pesos kada araw. Taas nga tayo ng sahod pero kulang naman sa implementasyon. Para tayong naglulukuhan dito, sabi niya. Iniling ni Tulfo kay Laguesma na magsumite ng listahan ng mga field inspector ng duli sa Metro Manila at sa Kamanaba area, ang mga kumpanyang kanilang binisita at ang kanilang performance report. Aniya, ito ay upang malaman kung tinutupad ng mga awtoridad ang kanilang mga responsibilidad kung ginawa ng taga-dole ang trabaho nila. Nasapol na sana nila ang mga kumpanyang hindi nagpapasahod ng tama. Bilang tugon, sinabi ni Laguesma na siniseryoso niya ang pagpapakita ni Tulfo at nakatuon sa pagtugon sa mga alalahanin ng senador. 13 minuto makaraan ang 9:00 ng umaga. Samantala mga kababayan, inilabas ng palasyo ang opisyal na lista ng mga pista officials sa 2026. Round 1. Ready, go! Inilabas na ng Malacanang ang opisyal na lista ng mga regular holidays at special non-working days para sa taong 2026. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. noong September 3 ang Proclamation 1006 na naglalaman ng listahan ng mga piyesta opisyal para sa susunod na taon. Batay na rin sa proklamation na inilabas noong Huwebes, ang mga sumusunod na petsa ay idiniklara na regular sa na pista opisyal at mga espesyal na araw na hindi magtatrabaho ng regular na pista opisyal. Enero, araw ng bagong taon, Abril 2, Huwebes Santo, Abril 3, Biyernes Santo, Abril 9, araw ng kagitingan, May 1, araw ng paggawa, Hunyo 12, araw ng kalayaan, Agosto 31, Lunes, araw ng mga pambansang bayani, Nobyember 30, araw ni Bonifacio, December 25, araw ng Pasko, December 30, araw ni Rizal, mga espesyal na araw, August 21, araw ni Ninoy Aquino, November 1, araw ng mga Santos, December 8, kapistahan naman ng kalinis-lisang paglihi ni Maria, December 31, huling araw ng taon, karagdagang mga espesyal na araw. Pebrero 17, bagong taon ng Chino, Abril 4, itim na Sabado, Nobyembre 2, araw ng mga kaluluwa, Disyembre 24, bispiras ng Pasko. Idiniklara ng Proclamation 1006 ang Pebrero 25, 2026 bilang espesyal na araw ng pagtatrabaho bilang paggunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA, People Power Revolution na nagpasimula ng mga reformang pampolitika, panlipunan at pang-ekonomiya sa bansa. Inatasan ang Department of Labor and Employment na maglabas ng implementing guidelines para sa proklamasyon ng magkakabisa kaagad. Ayon naman sa Proclamation 1006, ang mga proklamasyon na nagdideklara ng mga pambansang pista opisyal para sa pagdiriwang ng Idul Fitr at
Idul Adha ay ilalabas pagkatapos na makatukoy ang tinatayang mga petsa na mga pista opisyal sa Islam alinsunod sa kalendaryong Islamiko o sa kalendaryong lunar o sa kalkulasyon ng astronomiya ng Islam alinman ang naaangkop. Inirekomenda ng National Commission on Muslim Filipinos sa Pangulo ang aktwal na piyesta kung kailan mahuhulog ang mga pista opisyal na ito ayon sa pagkakabanggit. Sa ilalim naman ng proklamasyon, February 17, ang 2026 ay maaaring ideklara bilang isang espesyal na araw ng hindi nakakapinsala sa interes ng publiko. Dahil ang Chinese New Year ay isa sa mga most revered and festive events na pinagdiriwang hindi lamang sa China kundi maging sa Pilipinas. Nakasaad sa proklamasyon na ang Black Saturday na bumagsak sa Abril 4, 2026 ay traditional na idineklara ng isang espesyal na hindi nagtatrabaho sa buong bansa bilang pagdiriwang ng Semana Santa na itinuturing na isa sa mga pinahahalagahan ng tradisyon ng ating Katoliko. Sa bisa ng Republic Act 9256, idineklara ang Agosto 21 ng bawat taon bilang pambansang non-working holiday bilang pagunita naman sa anibersaryo ng pagkamatay ni dating Senador Benigno S. Aquino Jr. Ang Disyembre 8 ng bawat taon ay ipinagdiriwang naman bilang isang espesyal na non-working holiday sa buong bansa upang gunitain naman ang kapistahan ng Immaculate Conception of Mary. Ayon pa rin sa proklamasyon 106, ang pagdideklara ng Nobyembre 2, 2026 at December 20, 2026 bilang karagdagan ng mga espesyal na araw na hindi nagtatrabaho sa buong bansa ay magpapalakas ng ugnayan ng pamilya sa pamagitan ng pagbibigay na mas maraming oras para sa tradisyonal na araw ng mga santo, mga aktibidad sa araw ng mga kaluluwa at mga aktibidad sa araw ng Pasko, pati na rin ang pagtataguyod ng domestic turismo. Isang kopya ng Proclamation 1006 ang inilithala sa lokal na pahayagang Manila Bulletin. 19 na minuto makalipas ang ika-9 ng umaga. Samantala, sinuspindi ng PHL POS ang pagtanggap ng kuryo mga parsela sa US. Round 1. Ready, go! Inanunsyo ng Philippine Postal Corporation ang suspensyon ng pagtanggap ng lahat ng mail at parcels patungong United States of America simula August 28 hanggang sa karagdagang abiso. Ang desisyon ay kasunod ng pagsuspende ng US sa duty-free de minimis exemption nito at ang pagpapatupad ng mga bagong kinakailangan sa customs na nagtulak sa PHL Post na pansamantalang itigil ang mga serbisyo upang maiwasan ang kakulangan sa ginhawa sa mga customer. Sa isang publikong advisory noong September 2, nilinaw ng PHL Post na ang mga customer na may mga item na naipile na para sa pagpapadala ng USA ay maaaring humiling ng pagkuha ng refund alinsunod na rin sa umiiral ng mga alituntunin. Basta't isinumiti nila ang mga kinakailangang dokumento, ang suspensyon ay nalalapat sa lahat ng mga postal item na nakatali sa USA na tinanggap mula August 22, 2025. Pasulong tiniyak ng Postal Agency sa publiko na ang mga update ay ibibigay sa sandaling magpatuloy ang mga serbisyo at umapila para sa pag-unawa at kooperasyon sa gitna ng mga pagbabago sa patakaran. Alas 9:21 ng umaga.
Mga kababayan, alas 9:22 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang ang ating balitaan. Walang Pinoy na naiulat sa mga nasawi sa aksidente sa tren sa Lisbon. Round 1. Ready, go! Sa ngayon ay wala pang naiulat na Pinoy na mga nasawi sa panicular accidents na ikinamatay ng 17 katao. At ikinasugat naman ng ilang iba pa sa Lisbon, Portugal ayon sa Department of Foreign Affairs nitong Huwebes. Sa kasulukuyan ay wala pang indikasyon ng mga Pilipino nationals na sangkot sa tourist tram derailment sa Lisbon, sabi ng DFA sa isang press statement. Patuloy na susubaybayan ng Embahada ng Pilipinas sa Lisbon ang mga pangyayari dagdag nito. Ang i-connect na funicular cable railway na elevator sa Gloria ay nadiskaril at bumagsak sa burol bago bumagsak sa isang gusali noong Miyerkules ng gabi na kumitil sa buhay ng 17 individual at nasugatan ang 20 iba pa. Kabilang na ang 4 na Portugis, 2 Aleman at 2 Espanyol. Ang lokal na investigasyon ay nagpapahiwatig na ang aksidente ay isinasagawa. Alas 9:24 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Lakson hangad ng kumpletong overhaul ng pickup board. Round 1. Ready, go! Nananawagan si Senador Panfilo Lacson nitong Huwebes para sa complete overhaul ng Philippine Constructor Accreditation Board sa gitna ng umano'y anomalya sa flood control projects sa bansa. A complete overhaul of the PICA board is an order at this point, sabi ni Lacson sa isang pahayag. Ang PICA ay isang mababang K-unit, ngunit tiwaling regulatory body sa kasabay ng Department of Public Works and Highways ay methodically punched sa amin sa bitukan na nagbibigay ng una sa isang 1-2 funds, kaya knocking out ang aming pinaghirapang pagbabayad ng buwis. Si Lacson na nagbigay naman ng privilege speech noong nakaraang buwan hinggil sa systemic na katiwalian sa flood control projects ay naglabas ng pahayag matapos ang pagbibitiw ni PICAB Executive Director Herbert Machenzo noong Miyerkules. Kinumpirma ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Christine Roque ang pagbibitiw ni Machenzo dahil sa personal reasons. Sa hiwalay na pahayag, sinabi pa rin ni Senador Erwin Tulfo na ang pagbibitiw ay hindi nagpapalaya sa anumang pananagutan ni Machenzo at PICAB. At kailangan na ngayon ma-secure ang lahat ng dokumento ng PICAB. Bagamat inaasahan na ito, dapat siguraduhin ng lahat ng mga dokumento na maaaring gamiting ebidensya tungkol sa mga hinihinalang anomalya sa flood control projects. Maitabi at maitago, hindi rin porket nag-reason ay absuelto na. Tuloy ang investigasyon sa kanila kahit wala na sila na sa pwersa, sabi niya. Idinagdag pa ni Tulfo na kailangang baguhin ang Republic Act 4566 o ang Contractors License Law upang maiwasan naman ang conflict of interest ng mga miyembro ng board. Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang linggo ang investigasyon na umano'y accreditation for seal activities na kinasangkutan ng PICAB. 27 minuto makalipas ang 9:00 ng umaga. Samantala, PH pinagtanggol ang polusyon sa plastic protection ng biodiversity sa ASEAN. Round 1. Ready, go!
Nangako si Department of Environment and Natural Resources Secretary Rafael Lutella na isusulong ang kooperasyong panriyon sa marine plastic pollution, biodiversity protection at climate resilience sa nalalapit na Asian Community Vision 2045 na pamumunuan ng Pilipinas sa 2026. Sa isang panayam sa Bernama Regio sa Malaysia noong Webes sa sidelines ng 18th Asian Ministerial Meeting on the Environment, tinawag pa rin ni Lutella ang Pilipinas na isang enabler na nagtutulak para sa inclusivity na science-based na mga aksyon upang matugunan ang transboundary at karaniwang mga alalahanin sa kapaligiran sa rehiyon. Aniya, hinihikayat din ng Pilipinas ang mga miyembro ng ASEAN na kumilos ng sama-sama sa pagtugon sa mga isyu sa klima at pollution sa plastik. Sa susunod na taon, ang Pilipinas ang magiging chairman ng Asian Community Vision 2025. Ito ang mga mahalagang elemento na nais nating pagsamahin nang sama-sama tulad ng alam mo. Ang ASEAN ay habang ito ay kabilang na sa pinakamabilis na lumagong mga rehiyon sa mundo, sa parehong oras ay naharap ito sa napakalaking panganib, lalo na sa dulot ng pagbabago ng klima. Sabi niya, ipaliwanag ni Lutella ang katatagan ng bawat bansa ay mapalakas kung magkakaroon naman ng isang panrehiyong diskarte sa pagtugon sa mga hamon sa kapaligiran. Ang pagkakataong ito sa kaso ng Pilipinas ay bumuo sa mga kalakasan na inilatag ng Malaysia bilang tagapangulo bilang kasalukuyang tagapangulo ng ASEAN upang makarating tayo sa mas mahusay na pagpapatupad ng mga plano ng pagkilos na inilatag dagdag niya. Binigyan din ni Lutella ang mga prioridad ng Pilipinas para sa pagpangulo nito na sa ASEAN sa 2026, kabilang na ang post 2025 Asian Environment Plan na mas malakas na pagpapatupad ng mga plano sa pagkilos sa rehiyon na sinimula ng Malaysia bilang kasalukuyang tagapangulo. Bilang isang archipelagic country, ang Pilipinas kasama ang Indonesia at Malaysia ay nagtutuon sa pagprotekta sa mga karagatan ng ASEAN mula naman sa pollution sa plastik. Aniya, sinabi ni Lutella na ang mga plastik ay isang pangunahing pag-aalaala sa buong mundo. Sinabi niya na ang hamon ay hindi lamang sa pagtugon sa mga ito sa pamagitan ng mga hakbang na hinaharap, kundi pati na rin sa pangunawa na naipon ang mga ito sa nakaraan. Mayroon tayong tungkulin hindi lamang sa ating mga mamamayan, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad na pangalagaan ang mga biological resources para sa mga susunod na henerasyon, dagdag niya. 31 minuto makaraan ang 9:00 ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Sandigan Bayan hinatulan ang dating alkalde ng bayan ng Isiha dahil sa malversation. Round 1. Ready, go! Samantala, natulan ng Sandigan Bayan ng dating alkalde ng bayan ng Nueva Ecija na nagkasala ng malversation ng 3.5 milyong pampublikong pundo na kumakatawa naman sa unliquidated cash
advance na nagmula sa noong 2006. Sa 31 pahinang desisyon na ipinayag noong Setyembre 2, inatulan ng anti-graft court si dating Luar Nueva Ecija Mayor Blas Canlas ng hanggang 16 na taong pagkakabilanggo. Ang akusado bilang accountable officer at ang tatanggap ng cash advance sa kasong ito ay may obligasyon na sumunod sa mga patakaran ng COA. Sa liquidation nito, bukod dito bilang pinuno ng ahensya o ang lokal na punong ehekutibo ng munisipalidad, siya ay may responsibilidad na tiyakin na ang pagkakaloob, paggamit at likidasyon ng lahat ng cash advance ay naaayon sa mga patakaran. Sabi pa rin ng korte, natasan din ng korte si Canlas na bayaran ang local government unit ng 3.5 milyong piso na may subsidiary imprisonment sakaling magkaroon ng insolvency at inuutos din ang perpetual disqualification sa kanya para humawak ng pampublikong katungkulan. Ang kaso ay napapasyahan ng Sandigan Bayan noong 2018, ngunit itinaas ni Canlas ang kaso sa Korte Suprema. Ibinasura ng SC ang desisyon noong 2018 at ibinalik ang kaso sa Sandigan Bayan para ipagpatuloy ang paglilikis. Alas 9:34 ng umaga. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ng ating pagtatanghal sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Nagbitiw na si Siyap ipapatawag pa rin para sa investigasyon ang mga PCAB executives. Roque. Round 1. Ready, go! Ipapatawag pa rin ang mga opisyal ng Construction Industry Association of the Philippines at Philippine Construction Accreditation Board, PCAB, para imbestigahan ang pagkakamali ng construction firm sa kabila ng kanilang pagbibitiw. Ito ang binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque nitong Huwebes, isang araw matapos magbitiw sa pisto si SIAP Acting Executive Director Lawyer Herbert Matienzo. Inilagay din niya doon sa kanyang resignation letter na makikipagtulungan siya naman, so he will be covered by the proof, sabi niya sa mga mamamahayag sa sidelines ng Malikhaing Pinoy Expo sa SM Aura sa Taguig City. Samantala, dalawang miyembro naman ng PCAB board na sina Engineer Arthur Escalante at Ernie Bagaw ang nagbitiw na rin sa kanilang posisyon na ayon pa rin kay Roque ay ginawa para sa personal na dahilan. Nangyari ang mga pagbibitiw sa pisto kasabay ng pagsisiyasat ng gobyerno sa mga anomalya sa mga proyektong pang-imprastruktura ng Department of Public Works and Highways. Tulad ng para sa flood control, sinabi ni Roque na tinukoy na nila ang mga opisyal na mamamahala sa mga nakabakanting posisyon. Ngunit tumanggi silang magbigay ng mga detalye na nagsasabing tinatapos na nila ang mga papilis. Tinukoy pa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 15 construction firm na nakorner ang karamihan sa mga proyekto ng gobyerno sa pagkontrol sa baha sa buong bansa. At sinabi pa rin ni Roque na nagsagawa na sila ng sariling investigasyon. Noong Merkules, inilagay ni Roque ang PCAB at ang SIAP sa ilalim ng kanyang direktang pangangasiwa upang maibalik naman ang integridad at transparency sa pamagitan ng isang malaking pagbabago. Ang paglalagay sa kanila sa ilalim ng aking direktang pangangasiwa ay titiyakin na ang kaayusan, transparency at pananagutan ay naibalik na sa loob ng mga ahensya na ito, sabi niya. Alas 9:37 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ng ating balitaan dito pa rin sa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal ng gabay at patnubay. Balitaan at mga informasyon.
Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. DOTR hangad ng bawasan ang airfare sa Siargao sa pamagitan ng PAL. Round 1. Ready, go! Nais pa rin ang Department of Transportation na makipagtulungan sa Philippine Airlines upang mabawasan ang gastos ng pamasahe sa eroplano sa Siargao, isa sa mga tourism hotspot ng bansa at isang international na sikat na surfing spot. Sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na ang pagbaba ng pamasahe sa eroplano sa Siargao ay alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayatin ayon pa rin kay Lopez. Alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hikayatin ng mas maraming lokal na international na turista sa local spot. Ayon pa rin kay Lopez, ang kasunduan sa PAL ay naglalayo naman ng ibaba ang one-way fare sa Siargao mula sa 17,500 hanggang 11,000 pesos. Para pa rin sa Siargao, meron na pong kasunduan with PAL. Sana ay maipatupad natin ito sa mga susunod na araw na mapababa from 17,500 pesos to 11,000 pesos, sabi niya. Bukod pa rito, aniya ang dialogo na sa PAL ay patuloy na magpapababa ng pamasahe sa eroplano patungong Siargao. Sa ngayon, nais din ng DOTR at ng Civil Aviation Authority of the Philippines na palawigin ang runway ng Siargao Airport upang mapaunlakan ang mas malalaking eroplano at magsilbi na mas maraming pasahero. Alas 9:40 ng umaga. Tuyatid pa rin ang balitang kasado ang pahayagang balansi at totoo. National Newspaper. limang pangalan na nakaleng sa gulo sa flood control sa ilalim ng immigration lockout. Round 1. Ready, go! Sinabi pa rin ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado nitong Huwebes na 35 pangalan ng mga individual ang dinagdag sa kanilang monitoring list dahil sa umano'y pagkakasangkot sa mga anomalyang flood control project. Sa isang payag, sinabi pa rin ni BI Chief na nakatanggap sila ng kopya ng Immigration Lockout Bulletin Order noong Miyerkules ng hapon na naguutos sa mga immigration officer na mahigpit na bantayan ang mga pangalan na kasama sa listahan. Ang kautusan na nilagdaan ng Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ay tumutukoy naman sa mga nakalakip sa liham mula kay Senador Rodante Marcolita, Chairman ng Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, at abogado na si Rodolfo Noel Kimbo, Director General ng Blue Ribbon Oversight Office Management, na humiling na ilabas ang ELBO. Ang watchlist ay kaugnay na rin ng patuloy na investigasyon ng Senado bilang tulong sa batas sa Pilipinas underwater hinggil sa naiulat na malfeasance at non-feasance sa flood control project simula sa 2022. Sa ELBO ay sina Alex at Raymond Abilado, si Sara Diskaya, Maria Roma Dismayado, Remando, Alan Kirante at 30 iba pa. Sa ilalim naman ng kautusan, inutusan ng BI na subaybayan ang mga paksa sa pagtingin sa kalubaan ng mga paratang at ang patuloy na pagsisiyasat dahil mayroong isang malakas na posibilidad na ang mga individual na pinangalanan ay maaaring magtangkang umiwas sa mga legal na proseso sa pamagitan ng pag-alis sa bansa.
Nilinaw pa rin ni Biado na ang ELBO ay para lamang sa monitoring purposes at hindi sapat na pagbabawal sa pag-alis ng isang subject sa Pilipinas. Ang kautusan ay naguutos sa mga opisyal ng imigrasyon na i-verify mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kung may mga bagong utos na may kaugnayan naman sa mga paksa kung sakaling tangkaing umalis sa Pilipinas. Bansa, inatasan din ng opisyal ng mangulikta ng kinakailangang impormasyon tungkol sa paglalakbay ng mga paksa upang makatulong sa pagsisiyasat na isinasagawa laban sa kanila. Ganap na alas 9:43 ng umaga, ito ay hatid pa rin ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Palasyo nagbanta ng kaso laban sa Diskaya firm dahil sa malabong PH Film Center. Samantala, nagbabala ang Malacanang sa posibleng legal na aksyon laban sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated na pag-aari ni Dibari dahil sa malabong konstruksyon ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros, Manila. Nalantad ang mahinang disenyo ng instruktura at substandard na gawain matapos inspeksyonin ni Palos Press Officer Claire Castro ang PFHB. Kung mapapakita talaga natin ito, makikita naman natin kung bakit pagkaganito kung wala silang valid reason. Kung bakit hindi nila ito na-turnover ng tama at naayon sa kontrata, pwede silang makasuhan. Unang-una, civil liability meron ito, sinabi ni Castro pagkatapos ng inspeksyon sa site. Noong Siyempre, 25, 2023, iginawad ng Department of Public Works and Highway, DPWH South Manila District Engineering Office ang Phase 1 construction contract ng PFHB project na may kabuang halaga ng 143,226,945 pesos. Ang halaga ng kontrata para sa ikalawang yugto ng proyekto ay nasa 107,983,128 pesos. Bahagyang mas mababa kaysa sa orihinal na halaga ng 107,983,255. Ang pundo para sa pagtatayo ng Film Center ay isinampa ng National Building Program ng DPWH sa ilalim naman ng 2023 General Appropriation Acts bilang Congress Introduced Change or Adjustment. Ang ikalawang yugto naman ng proyekto ay nakatakdang makumpleto sa Setyembre 4. Taong 2025, ang Phase 2 ay sumaklaw naman sa pag-install ng heating, ventilation at air conditioning system, elevator generator, seat network at data infrastructure, finishing work, painting, fire alarm system at CCTV system. Sinabi pa rin ni Castro na nabigo ang naka-schedule na turnover ng PFHB noong Webes dahil sa hindi natapos na gawaing construction. Nakakadismaya at ang building na ito, ang contractor nito ay ang Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated. Isa ito sa mga korporasyon ng mga Diskaya, sabi niya. Itinuro niya ang ilang mga issue tulad ng pagtagas ng tubig, sira ng mga pintuan ng elevator, at hindi maayos na disenyo na downspout drainage.
Inihayag din ng inspeksyon sa site na ang cinematic, isang archive ng mga pelikula at mga bagay na may kaugnayan naman sa pelikula na may lugar ng exhibition ay mananatiling hindi natapos. Alam ninyo naman, ang First Lady, ang puso niya, ang advokasya niya para mapalago pa ang mga pelikulang Pilipino. Gawa ng mga Pilipino, sabi niya. Mismong gobyerno pa talaga ito, ang mismong proyekto na ito, ang parang niluko pa ang mga diskaya, idinagdag pa ni Castro. Ang Great Pacific Builders, ang General Contractor Incorporated ay isa sa siyam na kumpanya na pag-aari ng kontrolado ng controversial na mag-asawang kontratista na si Sara Rowena at Pacifico Carly Diskaya. Binawi na ng Philippine Constructor Accreditation Board ang lisensya ng lahat ng kumpanyang pag-aari ng Dibari kasunod ng umano'y pagkakasangkot nito sa mga questionabling proyekto ng gobyerno, kabilang na ang pagtatayo ng flood control structures. Apat na minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. Marina, mga delegado ng international na nagsasaliksik sa mga pakikipagsosyo sa dagat. Round 1. Ready, go! Samantala, nakipagpulong ang mga opisyal ng Maritime Industry Authority sa ilang international na delegado upang talakayin ang partnership sa maritime sector sa sidelines ng international seafarers. Conference sa Maynila nagsimula noong Lunes. Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi ni Marina na ang mga bilateral na pagpupulong na ito na pinamunuan naman ni Administrator Sonia Malaluan ay naglalayong palakasin ang kooperasyon sa mga kasusyos na bansa. Kasama ni Malaluan sa mga pulong ang International Convention on Standards of Training, Certification in Watchkeeping for Seafarers, Office Executive Director Samuel Batalya, kasama ang mga opisyal ng Department of Foreign Affairs. Nakipagpulong ang delegasyon ng Pilipinas sa mga kinatawan mula sa New Zealand sa unang araw at mga kinatawan mula naman sa Myanmar, Georgia, Greece, Mexico, Oman at Sri Lanka sa ikalawang araw ng komperensya. Sa mga pagpupulong, ipinahayag ng Pilipinas ang pagsasalamat sa mga delegasyon para sa kanilang aktibong pakikilahok sa komperensya at muling pinagtibay ang pangako nito na isusulong ang mga karapatan, kaligtasan at kagalingan ng mga seafarer, sabi nito. Hangad ng delegasyon ng Pilipinas na galugarin ang mga lugar ng pagkikipagtulungan sa bawat kasusyo, partikular sa edukasyon at pagsasanay sa dagat. Protektahan ng mga seafarers at pandaigdigang pamantayan sa pagpapadala, tinalakay at umapila rin ang mga opisyal ng Marina para sa suporta para sa kandidatura ng Pilipinas sa International Maritime Organization Council. Ang bilateral na pakikipag-ugnayan na ito ay higit na binigyan diin ng aktibong papel ng Pilipinas sa pagpapalakas ng kooperasyon sa pandaigdigang komunidad ng dagat at sa paghahangad naman ng pagkilala sa mga sertipiko na inisyo alinsunod sa mga mga kinakailangan at pamantayan sa ilalim ng STCW Convention 1978. Ayon pa rin sa susog, sinabi nito ang pagkilala na ito ay magpapalakas naman sa patuloy na trabaho o kahit na lumikha ng mga bagong oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipinong seafarers. Sa nasabing komperensya, tinanggap ng Maynila ang mahigit na 200 delegado mula sa mahigit 30 bansa. Kabilang na ang mga matataas na opisyal ng gobyerno,
mga kinatawan ng mga international na organisasyon, mga grupo na manggagawa at mga leader mula sa industriya ng pagpapadala. Ang ISC ay nakatuon naman sa karapatang pantao, kaligtasan at kagalingan ng mga seafarer at nagsilbing lugar para sa mataas na antas ng talakayan at konkretong pagkilos tungo sa pagpapabuti ng kapakanan ng mga seafarer at sektor ng dagat. Pitong minuto bago mag-ika, 10 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samantala mga kababayan, sinusulong ng DEAng FMR Equity Act para tugunan ang 36,000 kilometrahing backlog. Round 1. Ready, go! Inimok ng Department of Agriculture noong Huwebes ang mga mambabatas na suporta ng panukalang Farm to Market Roads Development and Equity Act na naglalayong matugunan ang nakakagulat na backlog sa infrastruktura ng kalsada sa Kanayunan. Binigyan din ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laure Jr. na mahalaga ang FMR sa pagkamit ng mga target ng Administrasyong Marcos sa food security. Ang mga kalsada ng farm to market ay ang gulugod ng seguridad sa pagkain. Ibinaba nila ang mga gastos para sa mga mamimili, pinataas ang kita para sa mga producer at unlock ang paglago sa mga ekonomiya sa Kanayunan, sabi ni Tio Laurel. Sa isang pahayag tinawag ng DA na humigit kumulang 36 kilometro ang FMR backlogs ang maaaring matugunan sa ilalim ng 6 na taong implementation cycle ng master plan ng ahensya. Ang bawat kilometro ng FMR na itinatayo namin ay isang landas mula sa kahirapan para sa mga komunidad sa Kanayunan. Ngunit sa isang nakakagulat na 36,000 kilometrong backlog, kailangan namin ng isang komprehensibong patas at napapanatiling diskarte. Ang panukalang batas na ito ay naghatid nito, sabi niya. Ayon pa rin sa ahensya, ang maayos na ipinatupad ng mga proyekto ng FMR ay inaasahang magpapabuti sa koneksyon, mapahina ang inflation ng pagkain, mabawasan ang pagkalugi pagkatapos ng pag-aani at dagdagan ang kakayahang kumita para sa mga magsasaka at mangingisda. Hindi natin maiiwan ang mga ating mga magsasaka at mangingisda na stranded sa gate ng farm. Ang batas na ito ay naglalagay hindi lamang ng mga physical na kalsada, ngunit isang mas malakas na pundasyon para sa seguridad sa pagkain, pagkakapantay-pantay at pambansang pag-unlad, sabi niya. Layunin din ng panukalang batas na matiyak ang pantay na pag-access sa pamagitan ng paglalaan sa 30% ng budget ng FMR sa mga lugar na may mataas na insidente ng kahirapan, partikular na sa mga komunidad sa Kanayunan. Ang iba pang alokasyon ay matutukoy ng Department of Economic Planning and Development at ang Regional Development Councils. Kabilang na sa mga prioridad na lugar ang mga pangunahing community production zone, fisheries, development areas, livestock clusters at geographically isolated ang disadvantaged areas tulad ng mga upland, barangay at island municipalities. Ang mga site na ito ay matutukoy ng DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at National Livestock Program. Tatlong minuto bago mag-ika-10 ng umaga.
Tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan. PBBM binisita o bibisita sa Cambodia sa Setyembre 7 hanggang 9 upang makapagkita kay PM mga leader ng BIS. Round 1. Ready, go! Makikipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Cambodian Prime Minister Samdech Mahaborbor, kay Padihan Manit at mga leader ng negosyo sa kanyang state visit sa Cambodia mula Setyembre 7 hanggang 9. Inihayag ng Malacanang nitong Huwebes, si Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ay bumisita sa Cambodia sa paanyaya ni Cambodian King Priyabat Samdech Priya Baromnet Norodom Sihamuni ayon sa palasyo sa isang pahayag. Ang Pangulo at ang unang ginang ay tatanggapin ng kumikilos na pinuno ng Estado at Pangulo ng Senado na si Samdech Aka Muhasina Padi Tekno Hansen at ang kanyang asawang si Samdech Katiprit Tibindet Banrane Hansen. Sa ngalan ng kanyang pamahalan, ang pahayag ay binasa. Ang Pangulo ay magdaraos ng bilateral na pagpupulong kasama si Samdech Mahaborbor Ipade Monmanit, unang ministro ng Cambodia, upang talakayin ang pagpapalawak ng kooperasyon sa pagsusugpo sa mga transnational na krimen at pagpapahusay ng pagkakakonekta pati na rin sa mga pangunahing sektor ng agrikultura. Mas mataas na edukasyon, turismo at kooperasyon pangkultura sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi pa rin ng Malacanang na magkakaroon din si Pangulong Marcos ng roundtable dialogue kasama ang mga pangunahing leader ng negosyo mula sa Pilipinas at Cambodia upang galugarin ang mga paraan upang pag-iba-ibahin ang mga pinagkukunan ng mga kalakal at palawakin ang pag-access sa merkado sa pagitan ng dalawang bansa. Layunin din ng business meeting na palakasin ang bilateral at intra-ASEAN trade na nakatakdang makipagpulong din sa Pangulong Marcos sa Filipino community sa Cambodia upang personal na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya at sosyo-kultura kapwa ng Pilipinas at Cambodia. Sa kasalukuyan, ang Cambodia ay nagsisilbi bilang tahanan ng mahigit sa 7,000 Pilipino. Sa karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa larangan ng edukasyon at serbisyo. Ang nalalapit na state visit ni Pangulong Marcos sa Cambodia ay katumbas na rin ng opisyal na pagbisita ni Han Manit sa Pilipinas noong Pebrero 2025 na hindi bababa sa 8 kasunduan sa mahalagang aspeto tulad ng kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya. Ng impormasyon at komunikasyon ang nilagdaan sa pagbisita ni Han Manit sa Maynila. Itinatag ng Pilipinas at Cambodia ang formal na relasyong diplomatiko noong Agosto 20, 1957. Isang minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin mga kababayan ng ating balitaan. Gloria Panicular sa Lisbon ay nadiskaril sa likod, nag-iwan ng 15 patay, 18 naman ang sugatan. Round 1. Ready, go! Mula naman sa Lisbon, Portugal, ang Gloria Panicular ay isa sa mga kilalang atraksyon ng turista sa Lisbon. Ay nadiskaril at bumagsak noong Miyerkules ng gabi at nag-iwan ng 15 katao na patay at 18 iba pa ang nasugatan, kabilang ang 5 sa malubhang
ng kalagayan, iniulat ng lokal na media na binabanggit ng mga mapagkukunan ng pulisya. Sinabi ni Lisbon Mayor Carlos Muidas na ang lungsod ay nakikipaglaban ng gusto na tinatawag itong isang mahirap na araw. Nangyari ang insidente malapit sa Avenida Liberdade sa gitnang Lisbon. Ang particular carriage ay lubhang napinsala. Sinabi ng pulisya na ang pangwakas na bilang ng mga nasawi ay kinumpirma pa rin. Sinabi sa isang turistang Espanyol na si Felipe sa Xinhua na hindi niya inaasahan na mangyayari ang gayong malubhang aksidente sa isang sikat na landmark sa gitna ng Lisbon. Ang iba pang mga bystander ay nagpahayag din ng kawalang paniniwala. Ayon sa lokal na media, hindi ito ang unang derailment na kinasasangkutan ng funicular. Noong 2018, isang katulad na aksidente ang nangyayari bagamat walang nasaktan sa oras na iyon. Itinago noong huling bahagi ng ika-19 ng siglo, ang Gloria Funicular ay nag-uugnay naman sa Restauradores Square sa Principal District kasama ang maliwanag na dilaw na mga karwahe na tumakbo sa matarik na dalisdis. Taon-taon ay nakakaakit ito ng maraming turista. Alas 10:04 ng umaga. Samantala, tuloy-tuloy lamang mga kababayan ng ating balitaan, may na binabantayan ng Hapon ang kooperasyon ng China, Russia at Korea. Round 1. Ready, go! Mula pa rin sa balitang ibang bansa, Tokyo, mahigpit na binabantayan ng pamahalang Hapon kung paano itataguyod ng China, Russia at Hilagang Korea ang kooperasyon. Matapos magtipon ang mga leader ng tatlong bansa sa Beijing noong Miyerkules para dumalo sa parada ng militar ng China. Patuloy naming pangangalap at suriin ang impormasyon na may seryosong interes upang masuri ang epekto nito sa seguridad ng rehiyon. Sinabi ni punong kalihim ng gabinete ng Hapon na si Yoshimasa Hayashi sa isang komperensya ng balita. Ang magkasanib na paglabas ng mga leader ng China, Russia at Hilagang Korea at Tiananmen Square ay tila upang ipakita ang pagkakaisa ng tatlong bansa. Pinaigting ng China ang mahigpit na pagkilos nito sa East at South China Seas at lumakas ang ugnayang militar sa pagitan ng Russia at North Korea. Nag-alala naman ang gobyerno ng Japan na ang anumang alyansa sa seguridad sa pagitan ng tatlo ay maaaring magdulot ng mas malaking banta sa Japan. Tinitingnan namin ang mga komento at salubin ng tatlong leader sa hinaharap, sabi ng isang mataas na opisyal ng Japanese Defense Ministry. Nagmamadali rin ang Tokyo na suriin ang mga intensyon at potensyal na epekto ng pagditaw ng leader ng North Korea sa Kim Jong-un sa maraming pambansang leader. Hindi ko akalain na dadalo si Kim sa isang international na pulong kung saan hindi siya maaaring maglaro ng isang nangungunang papel, sabi ng isang opisyal ng gobyerno ng Japan. Nagulat ako, sinabi ng isang opisyal ng Ministring Panlabas ng Hapon na si Kim ay maaaring hilig na maglakbay sa ibang bansa dahil sa mga pagbabago sa international na kapaligiran, tulad ng mga taripa ng US. Itinuturing ng ilan ang paglalakbay ni Kim sa Beijing bilang isang estratehikong maniobra na idinisenyo upang buksan ang daan para sa isang summit ng US at North Korea.
Tila hinangad ni Kim na mapabuti ang relasyon sa China sa pagitan ng relasyon ng US at North Korea. Sinabi ng isang opisyal ng gobyerno ng Japan. Alas 10:09 ng umaga. At yan ang ating kabuuan ng ating mga balita mula sa buluwagan ng ating balitaan, Studio 2. Mula sa ating masisipag na mga kolumnista at writer at siyempre sa ating publisher, Kuyang Alan Bordeos. At siyempre sa lahat po ng ating mga tagapakinig, maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa ating palatuntunan dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News, TV, Radyo na, Dyaryo pa. At syempre pinasalamatan po natin ang ating mga Kasado Patroller na nasa labas ng ating himpilan. Si Kuyang Don Robert Ramero. At syempre sa ating pong nakasama dito sa ating Studio 1, uluwagan ng ating balitaan. Syempre si Ate Del Rose Aldea Santos at Ate Rose Marie Paderon. At sa pagtataguyod ng ating station Studio 2, Studio 3, mula sa kinaroroonan naman ni Kuyang Wayne Espino Lauson, ang Bisayang Tisoy. Maraming salamat po sa mga sumabaybay at umalalay sa ating malaganap na palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. At syempre, pinasalamatan po natin ang ating mga taga-subaybay, syempre. Mula po sa mga taga-Biba KPP Divine Healing. Happy weekend po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan. Syempre, sa pagsubaybay ni Ate Maribel Remuyan, Ate Edna Beron, ganun din ni Ate Rosa Oray, yan, ni Kuya Lando Luto, ang ating Kasado Patrol 25, yan, na patungong Samar Province. At siyempre, ganun din kay Brother Maldrin Manato. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay, ganun din po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Siyempre si Brother Virgilio Francisco. Maraming salamat po siyempre kay sa buong persya po ng Kasado Media Group at ganoon din po sa ating mga kasamahan ng Rizal Provincial Press Corps at ganoon din sa ating mga taga 2ID Press Corps. Maraming salamat po kay Ate Pau de la Cruz Muhar at kay Kuyang Sergeant Major Donato Bellones. At siyempre, pinasalamatan din po natin ang lahat po ng ating mga nakinig at nanood sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. Happy weekend po sa inyong lahat at naway palagi kayong maging malakas at masigla ang pangangatawan upang sabi nga'y magtuloy-tuloy ang ibayong sigla ng inyong kalusugan. Siyempre, maraming salamat po sa panunod at pagsubaybay ni Sister Laika Beron. At siyempre, ganun din po sa mga kasamahan po natin dyan sa Jores Homeowners Association. Ito po ay kinabibilangan po ni Engineer Dexter Marcelo Sevilla, si Kuyang Dioscoro Rizare, si Kuyang Ricardo Loloy Eslita, si Ate Rolaiza May Fuda, at ganoon din po
kay Kuyang Edwin Masbato Karahog, kay Ate Flor de Lisa, kay ex-kapitan na Kuyang Frede Chavez, kay Kuyang Gerald Gasek, kay Ate Heart Friday Birds, ganun din kay Kuyang Jason Namuco Almanon, kay Kuyang Joel Gablenes, kay Kuyang Julio Agaton, ganun din kay Ate Kate Domingo Basaysay Narbay, at ganun din kay Ate Mary Ann Agaton Gablines. Likewise, ganun din po kay Kuyang Nestor Pernisita, kay Kuyang Roma Canino Ditablan, kay Kagawad Kap, Kuyang Rosaldo, Efren Rosaldo, at kay Hepe, Kuyang Samuel Silian. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat, ang mindorinyong midnight boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado naman na ito ay inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuco nagpupugay ng isang mapagpalang araw, ngayong araw ng Biyernes. Happy weekend sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, mulit-muli, sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay